mismo ni Presidente sa kanyang SONA, babayaran na kami. Wala pa rin po ba, sir? O pati si Presidente masisira. Pati si Presidente tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling, huwag madami si Presidente. Metro Manila 021348 kung kayo po ay magtatawag from the provinces at kung sa ibang bansa ay dagdagan lang ng +6321348. And you can test it now kung may sasagot dyan. Dahil yung pong we are, in fact, we're invited. Excuse me, what's the number? 1348. Pakitawagin nyo. Tawagin nyo. Oh, seriously, will somebody call that number now? Diyos ko, sana may sumagot. Mr. Chair. I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. Ang daming mga personnel, bawat floor, and yet dalawa lang ang pasyente. Inpatient pa. At doon sa outpatient, wala. Zero. Kasi nga po, Sabado, hindi raw tumatanggap ng pasyente pag Sabado sa outpatient. Akalain mo, 200 personnel, and yet, 2 pasyente lang inaasikaso. So, nakita ko doon, yung ibang mga empleyado, pasintabi doon sa mga nurses, doktor, nakatayo-tayo lang. Siguro nagbibilang ng butiki. Totoo to. Bibilang butiki, well, konting exaggeration sa ceiling. Yung iba siguro nangungulangot lang. Pasensya na. Nakakainis kasi. Na malaman-laman ko, may patakaran kasi daw na pag Sabado, bawal. And then kailangan ikaw ay mag-register to make an appointment. And I found out na 3 months pa on that particular day, nung chinek namin, 3 months pa bago ka mabigyan ng appointment. Bakit 3 months? Samantalang walang tao doon. So, yan po na-address na ba? Yan po, marami na bang tao ngayon? Even while we speak, meron na bang tao doon sa outpatient? Sa inpatient ba, napuno na yung mga kwarto doon? Sayang naman kasi, kung salo, nung pumunta ako, ang babango ng kwarto, very good. Malinis. Bakit? Hindi nagagamit. Yung mga operating room, ang linis. May cellophane pa yung mga kama. Opo. Yung pala, hindi pa nagagamit. So ngayon po ba, gusto ko makita, pag pumunta kami doon, mag-check kami sa Senate, sa lower house, na gamit na yung mga gamit doon. With your permission, sir, I yield to Yusek Hans Kakdak, who supervises po the OFW hospital. Thank But you, before sir. that, si Congressman Salo would like to say something. Yes, Senator. Actually, nagpunta rin po ako doon dahil po doon sa pagpunta po ninyo. So, pumasyal po kami doon. Kasama ko rin po yung grupo po ng SMNI dahil sa program po natin. And natuwa naman po tayo. Tama po lahat ng binabanggit din po ninyo na napakaganda po ng ospital. At magaganda po yung mga kagamitan, mabango, bago lahat. But I suppose, kailangan nga rin po talaga ng kailangan pong mas malaman po ng mga kababayan po nating OFWs at pamilya po nila na may pasilidad na katulad po nito. Ready po yung mga doctors po natin, natutuwa po tayo, ready yung mga nurses na tumulong at magbigay serbisyo sa kanila. But I suppose, kakailangan nilang po talaga ng mas masusi na pag-inform sa mga kababayan po natin na mayroong pasilidad na pwede po nilang puntahan, na hindi po nila kailangan pumunta pa sa Manila. Okay, go ahead, Yusek Kakdak. Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, if I Yes, go ahead, Congressman Busita. Mr. Chair, matanong ko lang po, yung po bang OFW hospitals para sa OFW lang or included po dito yung dependents nila? You may answer, Yusek Kakdak. Sige po, unahin ko na po yung kay Kong Busita, Mr. Chair. Kasama po ang dependents dito sa OFW Hospital at libre po ang services. Mr. Chair, honorable members of the committee, doon po sa OFW Hospital, mula po nung dalaw ninyo, Mr. Senator, kung naalala nyo, nandun din po ako, ay meron pong improvements in terms of yung medical supplies. May existing partnership po ang ospital with UP PGH
So meron pong linya doon ng supply ng gamot sa UPPGH. But more importantly, yung procurement concerns na nailahad po namin nung panahon ng inyong dalaw, Mr. Senator, ay naresolba na po at meron na pong incoming procurement ng supplies ngayong buwan na ito at hanggang Setyembre meron magsisimula na. Pangalawa, doon po sa appointments, doon sa pagpasok ng mga pupunta, binigyang daan na po ang serbisyo, outpatient services sa weekend. Wala na pong sarado, lalo na pa sa Mr. araw ng Katak, let me Sabado. interrupt Opo. a bit. Doon po sa gamot, ang palaging reklamo na natatanggap ko, kulang-kulang daw, especially antibiotics. Yung mga basic na mga gamot, wala raw. Kahit na yung para sakit sa ulo, biogesic, wala. Kinakailangan pa ng OFW na pasyente lumabas ng ospital o mag-utos kamag-anak para bumili. Dapat libre yon. So, marami na ba tayong mga antibiotics Yes, doon? yes, Mr. Senator. Mr. Senator, nandito po ngayon ang head ng OFW Hospital. Nagretiro na po yung nakasama natin noon, si Dr. Dante. Andito po si Dr. Kay Okay. bilang pwede rin ho magbahagi ng detalye. Pero bilang panghuli po sa Okay, aking... pero makasingit para Opo. isa ng pagsagot. Nung pagpunta ko doon, mas maganda pa yung sari-sari store malapit sa bahay namin. Ang ganda pa ng kamada ng mga sachet. Doon sa inyo nakalagay lang sa mesa, parang nasa Opo. bangketa ng sa Quiapo. Hindi Opo. nga kung Na- nandiyan lang sa mesa-mesa, Opo. kukuha ka na lang diyan at Naayos- dapat may mga cabinet para ma-secure naman. Yes, Sen. Naayos na po yun at nagbigay rin kami ng ulat sa inyong So may office. nakalagay sa mga May mga cabinet. litrato, opo. Okay. Naayos po, Mr. Senator. And of course, Doc K can provide the details. Okay. Bilang panghuli sa aking bahaging mensahe ay the hospital is reporting 40 to 50% increases sa outpatient and inpatient services. So at this stage, Mr. Senator, Honorable Congressman, ay baka po pwede natin mapakinggan si Dr. K. Nandito po siya para magbahagi ng detalye. Good morning, Senator Tulfo and the rest of the body, Representative Salo. So just to give you an update of what is going on in the hospital, there is really an increase in terms of patient numbers for all the areas, the inpatient, our urgent care, even our operations. From the start po of January, we have already delivered 22 babies. Half of these are from cesarean sections. And our OPD has an increase from a previous of 2,200 OFWs and their dependents. There is now a total of 1,000 more. So we're seeing, at least more than 50% increase. Dun po sa ating appointment, we also have walk-in patients that we cater. And dun po medyo malaki po yung aming mga nakikita. So the reason that we have the appointment is for those who really wanted seamless, yung dire-diretso. But we do accept appointments, and right now we have 80 to 100 patients walk-in. Bukod pa po sa nasa appointment system, and this is setting aside the follow-up. 8 to 10 doctors are seeing our patients daily, Monday to Friday, and the urgent care is open even on a Saturday to Sunday to accept those patients who come in for possible checkup. So this one is ongoing po right now. Currently, we have for July at least 42 inpatients served. Yun po ang update po. So sa ngayon po, Doktora, even while we speak, ilan po ba ang pasyente ngayon sa inpatient? We have 8 right now admitted. 8 lang? 8 po. Kulang. Dagdagan nyo pa. Kasi ilan ba ang kwarto? Right now, what is functioning? 68 rooms. 68. I want it filled. Really, seriously. I really do. Kailan talaga po ninyo. Sayang naman, 68 inpatient rooms and then 8 lang ang pasyente, kulang. Magtawag po kayo kung kinakailangan. Sunduin niyo po yung mga OFWs natin. Kasi ang problema ko minsan, malayo yan. Maraming kasing mga nag-message sa akin, how can we go there, Senator Tulfo, so far?
Kung ganon, naglagay kayo ng ospital sa Pampanga, then kung kukunti lang pasyente sa Pampanga, kung kailangan nyo magsundo sa Maynila, Tarlac, sunduin nyo. Punuin nyo. Really, I'm serious. I'm dead serious. Sayang lang, napakarami ng kwarto tapos wawalo lang pala ang sa ngayon ang pasyente ninyo. Kaya pala, nung pumunta ako doon, ang babango ng mga kwarto, halatang hindi pa nagagamit. Yes. Yes, sir. We'll do that. We'll make sure that the rooms, if needed, will be used. For July, there were 42 admissions. So right now, 8, but the turnover, we will make sure. Tama nga yung banggit kanina ni Congressman Salo, kailangan maimpurmahan nyo mga OFWs natin, yung maging mga pasyente ninyo na meron ng OFW hospital sa Pampanga, ito yung location, paano makapunta doon, paano mag-register, kung kailangan mag-register for you to be able to avail the facility. Pwede nyo pong ilagay sa diary yan, social media, pwedeng sa traditional media. Go ahead. Yes. Sa ngayon po actually isang number lang 1348. However, that is the OWA hotline. So meron kaming hotline din na binigyan kami ng NTC. But of course, pwede naman hong pag-usapan kung ito ay matter lamang ng kailangan magkaroon ng single number, ay pwede naman po pag-usapan ito with Administrator Arnel. At in terms of the personnel, na pagbukloy rin, yun nga ho sana ang purpose ng One Repatriation Command Center. Dahil may OWA, merong MWO post, merong DMW na nagpupersa sa mga agencies na gumalaw. So, napag-isa na po natin, anong objective na lang ngayon ay paigtingin o lalo pa itong palakasin. At yung pagpasok ng hotline, yung call center, magkatambal po kasi yun, ay napakalaking tulong po yun. And yun nga po, with your budgetary support, we can be as many and as strong as the budget we receive. So makaka-hire tayo ng more people kung meron tayong budget to support it. At rest assured, tinatrabaho na po natin yung pagtayo nung itong hotline at call center na ito. Okay. Yeah, mapunta ko doon kay Yusek De Vega. Yung sa Kuwait, naging concern ito ng marami na sabi ng Kuwaiti government para hindi mapalayas yung ating mga OFWs doon, kailangan buwagin yung mga shelters natin. Huwag ho kayong pumayag. Hindi pwede. Kasi ang gusto ata ng Kuwaiti government, wag nang pumunta sa shelter, pumunta na lang daw sa mga proper authorities doon kasama ng mga pulis nila. Sabi ko kanina, hindi mapagkatiwalaan, hindi naman siguro lahat yung karamihan sa mga pulis nila because they're inclined na para kampihan pa yung kanilang mga kababayan kaysa naman yung mga kababayan natin. So has that been addressed? Ano na po yung request ng mga taga ng Kuwaiti government na buwagin yung mga shelters natin? Opo, Senator. But before that, I will add a little to what you just finished. No? Kasi dati marami pa pupunta sa DFA, obviously, dahil nung kami pa nag-handle. Pero more, maybe 30, 40 a day. Now, less than 10. And ang ginagawa, hindi namin pinapasa sa OWA o sa DMW yung para hindi na going, in circles. Nagkikipag-ugnayan na lang kami sa DMW diretso or we give the instruction to the embassy to work on it with the MWO. So we are glad na dito lumabas na talagang malinaw na lahat pupunta sa DMW. So that's hinihintay lang namin yung hotline number, I think. Pero nakausap niyo na ba yung Kuwaiti government? Now, about the Kuwaiti government. Posibleng request? Yes, we are still open. The shelters are still there. May I clarify, sir? Pag may inuuwi yung Kuwaitis, they call it deportation. Actually, hindi to deportation na ni-round up nila mga illegal pagkatapos iuwi. These are Filipinos who were originally run away already and were being kept in the shelter. Pag inuuwi, they call it deportation. Actually, for us, it's repatriation. So, wala silang dinedeport na Filipinos na ayaw umuwi tapos hinuli lang nila. Because right now, they still allow the 275,000 Filipinos working legally there to work. In fact, under the Balik Manggagawa program, nakakabalik pa sila dito, tapos magbabakasyon nila, balik doon. But there are no new hirings up to now in anywhere. Okay. Is it possible na makipag-usap kayo, bilateral siguro agreement with, sa Saudi kadalasan yung mga pang-abuso, sa napakaraming bansa may mga OFWs, na
sa bawat police station, merong naka-assign doon na police na tututok lamang sa sumbong ng mga OFWs na naabuso o ng mga foreign workers na naabuso. Can certainly raise this. We don't know if they will. Kasi sa ngayon, wala eh. Baka hindi, wala. They just call the police station or they go to the police station. Yun naman talaga gusto nila. Pagdating sa police station, hindi naintindihan ang sitwasyon ng mga OFWs na abuso. So, lalo pang naabuso na dodoble, naabuso ng anong amo, tumakbo dyan, abusuin pa. And I have heard cases na inabuso ng yung OFW sa employer, tumakbo sa police, pagdating doon sa police station, inabuso ulit. Gandang idea pa yan. We'll raise it, sir. Thank you. Yusek Mr. Chair, De Vega. Mr. Chair. Go ahead, Pong. Matanong ko lang no regarding sa ating mga shelters no. Usually gaano po ba katagal nag-stay ang ating mga kababayan before sila ma-repatriate sa atin no. And kasi meron po kasi akong kababayan no na sa Saudi naman to no na ang sumbong niya sa akin before I think I was still a mayor at that time. Yung naipon niya, halos naubos na lang doon sa shelter. Probably, I don't know, siguro yung mga basic needs bago siya na repatriate. No, so nagtagal siya doon sa shelter, no, bago siya na repatriate. I don't know if this is an isolated case, no, pero I hope na hindi. Sana. Sir, I'll give an answer first and then turn kay admin. Go ahead, Yusek De Vega. Sir, there are, mahirap sabihin yung anong, in general, pero sa Kuwait tumatagal. Sometime before, 3 or 4 months, nandun sila. Kasi ang dami nila eh. Ang dami, hundreds usually. We had a hearing about that. Pero nung nangyari itong difficulty because of the Ranara case, biglang minadali na ngayon yung processing ng Kuwait para yung exit permit para makalis. The reason na tumatagal po sila is not because the Philippine government wants them to stay there. It's because of yung requirement ng local authorities o yung exit permit, at saka minsan may mga kaso pa sila or may mga unsettled obligations. So yun na nagpapatagal. Pero we all work, DFA, DMW, OWA together para subukan as fast as possible makauwi. Now, yung case ninyo, I can pass it to admin. But, no, sir, pag nasa shelter yan, kami nagpapakain yan. Yung government nagpapakain. But, admin, what? Yeah, thank you, Yusek De Vega. Maganda nga yung ni-raise na question ni Kong. Matagal siya doon sa shelter at naubos yung kanyang naipon dahil sa kagastos doon sa mga pangailangan niya. Di ba dapat libre yun? O ba't pinagastos yung OFWs natin? Sino sumagot? Sino? Ikaw? Sige. Sige, ikaw. Ako po muna siguro kasi sa amin mo pamamahala ng shelter. Yusek, maganda yung tinanong. Opo, definitely libre po ang gastusin sa shelter, whether basic, no, whether it's food or hygiene o ano pang pangangailangan dun sa shelter. Ngayon, kamakailan lamang po, well, when I say kamakailan ay months back, ay ginagamit na po natin yung Action Fund. Nagbibigay po tayo ng, sabihin na nating financial assistance. We have started doing this, Mr. Senator. Ginagamit na natin yung Action Fund para bigyan sila ng, kumbaga kahit papaano may pocket money sila. Habang na-shelter nila for whatever purpose they wish, SIM card o anumang purpose o means pa na gusto nilang gastusin, ipadala sa pamilya back home. So, linulutas na po natin yung problema ng nauubos yung kanilang sariling personal na pondo. Siguro yung sinasabi ni Congressman Ong Chuan, baka pwedeng i-refund yung mga nagastos ng OFW. Of course, Mr. Chair, kanyang mga pinaghirapan. Bigay lang po yung pangalan ng mga meron din ho lumapit sa amin na yun naman ay sa plane ticket. Although hindi ho kami nagre-refund ng plane ticket, but we provided financial assistance to resemble yung halaga ng pera na nawala sa kanya na rene-restore natin. So pwede naman po magbigay pa rin ng financial assistance kahit na nakauwi, Mr. Congressman. Pero on average, usually, ano po ang pinakamatagal na magstay doon sa shelter na yon ang isang OFW bago maipadala dito? Can I respond? Administrator Arnel?
Honorable Congressman, I have to be very honest with you. There is no such thing as an average time na ang isang OFW ay masasabi natin ganitong tatagal sa shelter. Una, sa experience ko, palagay ko ho, yung kinikwento sa inyo, wala siya sa shelter. She is talking about the bakala. Yung bakala, tindahan yan. Kaya siya bumibili. So, alam niyo kasi pagka ito matagal araw-araw yung ginagawa, yung language alam mo na kung ano nasan siya. I don't think she's in the shelter. Kasi sa shelter ho talaga lahat halos ho diyan libre. Hindi siya kailangan, tsaka wala ho siya mabibilan doon kung nasa shelter. Ano yan malayo yan sa mga tindahan. So, second, ano ho ba yung mga factors that we have to consider? Bakit siya nagtatagal? Kung yan ay walang kaso, napakadali po. In fact, mula March 2020 hanggang June 2023, we've, January to August 16, we've already repatriated 37,064 from OWA alone sa repatriation namin. Ang ibig sabihin po nun, kung wala siyang kaso, walang hurub, walang theft, kumbaga malinis, nabigyan ho siya ng exit visa ng kanyang employer, lilipad ho kagad yan. Ang critical, kung paano natin makukuha yung exit visa. Kaya yung kinekwento ko po sa inyo kanina, Kong Busita, very sensitive kami pagdating doon sa paano kaming makikipag-usap doon sa employer. Kasi, Mr. Chair, kapag kayan, nagmatigas at hindi nagbigay ng exit visa, now we have a problem. Kahit magtitiwarik ho ako doon, di makakakuha ng exit visa, which sometimes I do, para lang makuha yung exit visa. Now, so wala po tayong masasabi na ganggang gano siyang katagal. But rest assured, we are very skilled as to how we deal with this. Meron ho mga doong araw, meron tumatagal ng taon, pero ngayon nakukuha na ho natin yung kung paano kang makipag-usap. Balikan ko lang po ng kaprasa. Okay, makasingit lang, Congressman Arnel. Admin Arnel. Okay. Maganda kasi yung pinopoint out ni Congressman Ochuan. Ganito yan. Diba, palagi kami nagpaugnayan sa iyo at saka sa DMW. I'll give you an example. Doon sa sinasabi mo, madali, mabilis. Oh, I agree with you. Mabilis kayo dyan sa OWA. Many instances na yung mga OFW tatawag sa programa ko. Sir, 3 buwan na kami rito. Sir, 1 taon na kami rito. Nung tumawag sa akin, in a couple of days or less than a week, napapauwi. Kung hindi tumawag sa akin, mapapatagal pa sila doon. Alam niyan, di ba? Maraming beses na akong ganon. Meron pa nga doon, parang 6 months na. 6 months na kami, sir. Bakit? Hindi po namin alam. Pabalik-balik na lang kami kung sino-sino tawagan namin. Kesyo ganito, kesyo ganon. Nang tumawag sa akin, napakinggan ko yung reklamo, tumawag ako sa inyo, napapauwi. So kung hindi pala tumawag sa akin, another 1 month pa, another 2 months, 3 months. So paano yung ganong klaseng, kaya nga doon sa katanungan niya, hanggang ano ba ka talaga dapat? Wala bang time na ibinibigay nyo, time frame na mapauwi yung isang OFW from the moment she steps in? Maliban na lang, of course, kung meron siyang kaso. Pero kadalasan kasi sa mga OFWs natin na may kaso, ayaw na nila magdemanda. Ang gusto nila, makauwi na lang. So kaya nga natatagalan sila doon kasi magdidemanda sila, then they will be called upon by the court to witness doon sa kaso nila. Pero kung ayaw nila magdemanda, di ba, mapapabilis dapat yung proseso pag-uwi. Now, doon sa mga walang kaso, dapat agad-agad napapauwi. So, pasensya na sa inyong dalawa ha. I have to say this. There are times, nagdududa na yung iba, kaya siguro pinapatagal doon kasi may budget. Yung bawat isang OFW, doon sa budget, pinagkakitaan. See, the more the OFW stays, many OFW stays, may porsyento doon sa budget na ibinibigay sa OFWs. Yun yung naging maring misconception yon. Alam ko, nagtataas kayo ng kilay. But, no, listen, just listen to me and listen carefully and listen good. Okay? You cannot take away that kind of impression from people because nakita nila yung inaction. Diba? Bakit hindi na-actionan? Pag pumunta pala kay Tulfo, na-action na naman pala, napapawi agad. Pero kung hindi pa pala tumawag kay Tulfo, abuti pa ng ilang buwan. At kapag inabot pa ng ilang buwan, syempre, habang may OFW doon, may budget. At kapag may budget, pwede namang sigurong kalikutin. Yun po yung impression ng ilan. And you have to disprove that para, by way of baguhin yung polisiya ninyo. Diba? Mr. Yes, Chair. sir. Yes po.
Mr. Chair, alam niyo po yung pong number ng stayers sa isang shelter, napaka-importante po sa DMW. Sa katunayan po, dati yung Kingdom of Saudi Arabia ang pinakamataas. Ang stayers kasi, pinakamalaki ang kanilang deployment. Pero magtataka po kayo ngayon, hindi po Saudi, Kuwait po ang pinakamataas kumpara po sa deployment. No? Bakit po nangyari yon? Dahil po doon sa ipinatupad na labor reform initiatives ng aming mahal na sekretary noong pong binuksan namin ang deployment sa Saudi. Ano po ang ginawa namin? Nagkaroon po kami ng pagpupulong sa MHRSD na kapag tumaas doon sa ceiling, halimbawa 50 lamang ang aming inaprobahan, tumaas, suspendido po ang deployment. Hindi po namin papayagan na mag-deploy muli ng HSW hanggat hindi bumababa doon sa cut-off ceiling. Yun po yung... Wag nyo isuspindi ang deployment, isuspindi nyo yung mga tao nyo na hindi po ma-action. Kasama na rin po yun, Mr. Senator. I'll give you an example. Recently, I think ikaw po, admin, ang tinawagan ko. I'm not sure kung si Yusek Hans. Meron yung mga nurses na para sila ay makalabas, makapagsampay, dumadaan sa bintana at yung isa pa nga nahulog, na disgrasya because they've been there for a long, long time and they wanted to go home pero hindi sila papauwi and they don't know the reason. That's why they called my office and nung tumawag sa opisina ko na ako mismo nakausap nila, in matter of days na pauwi ko. Yun yung mga example ko. Ba't pa natin kinakailangan hintayin na si ma'am nakasimangot? Ma'am, totoo to. Ang pangalan ni ma'am doon, kaya pa siya nakasimangot. Palagi nakataas ang kilay tuwing magsalita ako. Ang sinasabi ko po, katotohanan, pawang katotohanan lamang. The truth, nothing but the truth. So help me God. So, wag ho kayong magtaas kilay kasi totoo itong sasabi ko. Yun nga, maalala ko yung mga nurses na meron pa siyang video na doon sa may kusina, may bintana para lamang makapagsampay sila, tatawid sila doon, meron pang nahulog. So sabi nila, parang kalbaryo na kami rito, parang awa nyo na, Senator, pauwi nyo na kami. And agad-agad, tumawag ata ako sa inyo yun, tama? At napauwi naman. And dyan, humahanga po ako sa inyo dahil mabilis po kayong maksyon. Pero sa akin lamang, dapat di na kailangan tumawag pa sa amin para magkaroon ng aksyon. Mr. Chair. Go ahead, Congressman Busita. You recognize. Thank you, Mr. Chair, Senator Tolfo, and Representative Salo. Mr. Chair, balikan ko lang yung question ko kanina. I agree with Honorable Senator Tolfo na magulo yun Saan hingin tulong. Parang dito din sa local, sir, pagka marami yung tatakbuhan, dudulugan, mas mahirap. And at the same time, kung magkaroon ng problema, nagkakaroon ng turuan. So, Mr. Chair, agree po ako doon sa nabanggit nyo. Kasi po, kung babasahin po natin dito, yung DMW, Department of Migrant Workers, wherein yung sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Doon pa lamang po sa kanilang pangalan ng kanilang bawat ahensya. For me, kaya ako'y nag-agree kay Senator Tolfo, talagang napakatama po at akmang-akma sa OWA para sa mga sumbong. Sila po ang magbigay ng atensyon dito at kung kailangan po ang support ng DMW, doon na lamang po siguro dudulog yung OWA. Kasi po may kalituhan And tinitingnan ko po yung mga previous accomplishments. I am not saying na mahina po yung DMW. Pero kung titingnan po natin na dapat natin ito seryosohin kasi ang nakataya po dito yung welfare ng OFWs and their dependents. So, Mr. Chair, tama-tama po na OWA ang kumilos dito with respect to DMW. And kung kailangan na lang yung support ng DMW, that's the time na magko-coordinate po sila sa inyo. And so, if I may, talagang dapat po i-identify natin dito, OWA ang responsible sa mga complaints, sa mga dumudulog sa OFW from the word welfare. And Mr. Chair, malaman po ba natin sa OWA paano mas madali, pinakasimple na mag-complain or dudulog sa kanila? Kasi most of the time po, yung mga OFWs, mas madali sa kanila iparating do sa family nila dito sa Pilipinas yung problema. So yung kapamilya po nila, yon ang nagtatanong, naghahanap paano yung pinakasimple. So balikan ko lang po, Mr. Chair, ano po yung pinakamadali, pinakasimple na ways na marireach po nila yung OWA. Kapatid na Arnel Ignacio, pasensya ka na kasi
nakita ko, nabanggit mo, ilang months pa lang, more than 30,000 na yung na-actionan po ninyo. By the way, hindi ko pinagko-compare yung DMW and OWA. Ang tinitingnan ko lang po dito, mas maging simplified para mas madali sa mga kababayan nating bayani, which is the OFWs. So, Mr. Chair, yun lamang po gusto nating malaman from the OWA. Ano po yung pinakasimple na kahit yung anak nung OFW ay vendor, maririch po kayo. Ano po kaya, Mr. Chair? Bago po natin pasagutin po si Admin Arnel, maraming salamat po sa inyong tanong. And this is precisely connected doon sa pinag-uusapan po natin na klaro po yung delineation ng functions between the DMW as well as the other agencies. Kasi wala naman pong competition po dito. Kung nakatulong po yung OWA ng 37,000 people, at the end of the day, accomplishment yan ng buong kagawaran. Kaya mahalaga po na maintindihan po natin how do we really delineate the functions para mawala po yung kalituhan. Kasi, of course, sa ngayon, tatawag po sa OWA, tatawag po sa DMW, pero at the end of the day, ang final po yan, sasabihin, yung DMW hindi nakapag-deliver. Kasi kayo po yung kagawaran. Kaya klaro po sana, Senator Raffy, na maintindihan po natin at ng buong Pilipinas at lahat po ng mga OFWs po natin, how do we really delineate the functions between the two? Kanina nga lang po, nung pinag-uusapan po natin yung One Report Center, hindi natin exactly ma-identify. Alin yung hawak ng DMW? Alin yung sa OWA? So, siguro kung hindi po nila masasagot po ngayon, Senator, siguro balikan po nila tayo sa susunod, i-identify nila, ito ngayon ang ginagawa ng DMW, ito ngayon yung ginagawa ng OWA, ito po yung way, ito yung proseso para seamless po yung the entire migration cycle and the support to the OFWs. Thank you, Co-Chair. Congressman Busita. May Oh, pagpapasagot po you sa have a kanya po. question. Yusek Hans. Response po ni Mr. Chair. Response po ni Administrator Arnel Ignacio po. Okay, you're being recognized, Congress, admin. Dalang best na tinawag kita, Congressman. Mukhang baka magdilang anghel ko. Ako, baka maging congressman ko. Hindi ho yata Oo. pwede yung klase ng pananalita ako sa Congress. Admin Arnel, the floor is yours. Maraming You're salamat po, recognized. Mr. Chair. Medyo kinabahan ho ako sa gusto nyong ibigay sa OWA sapagkat ang OHO napakaliit na agency. Kami po ay attached agency lamang ng DMW. Kaya lang, we also have to consider that OWA has been existing for 41 years. And the function ay naging malinaw na malinaw. Pero para mas maging malinaw rin tayo, yun pong mandato ng OWA na sa aming pong gawain, RA number 10801, pinatutuloy lang po kung ano ang aming mandato, and that is welfare. And pagdating po sa DMW, mas naroon po sila to address mga problemang legal, kriminal, and deployment. Kami naman po ay pagka yung mga dumudulog tungkol sa mga nasaktan, ganyan, yan po ang aming linya. And repatriation, sapagkat meron ho kaming emergency repatriation fund. That's why we can easily address yung mga problemang ganito. So, for now, yung pong sinasabi nyo, sa kami makokontak, in existence po yung 1348 ng OWA. In Metro Manila, 021348, kung kayo po ay magtatawag from the provinces, at kung sa ibang bansa, ay dagdagan lang ng +6321348. And you can test it now kung may sasagot dyan. Dahil yung pong, we are, in fact, we're invited, Excuse me, what's the number? 1348. Pakitawagan nyo. Tawagan nyo. Oh, seriously, will somebody call that number now? Diyos ko, sana may sumagot. Mr. Chair, Wag mo akong hihiyain, 1348. Ako, sasampalin ko kayo talaga. Mr. Chair, Mr. Chair, So, is that a 24/7 hotline? Yes. Yes. Mr. Chair. Right now. Oh, ayan. See? Ang inyong tawag sa aming available na care officer. Okay. Makinig lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Required ho kasi yung kailangan. Ay kalakip ang inyong pahintulot na makalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang mabigyan. How long is the wait? Requirement ho kasi yan ng ng data privacy. Ayan na, Ayan na. Ayan na. Oh. Operation Center. Wow. Okay. Wow. Congratulations. Congratulations. OWA. Galing-galing talaga ni Arnel.
Okay, well, OWA, kami kung sa kinabahan hearing sa'yo ngayon eh. At kaharap ko yung Nervous ako boss dyan. mo sa OWA, si Congressman, ay, Congressman pangatlo na. Nanlamig Yeah. ang kamay ko. Administrator Mr. Chair. Ignacio. Anyway, sige, pagbutihin yung trabaho nyo dyan. Thank you. Thank you for answering. Mr. Chair, Ang bilis. Fired! Okay, ako po si Rafi Tulfo po. Maganda. Magandang, magalang pa. Okay. Lalo na nung narinig yung Rapi Tulfo, meron ng Mr. lambing. Mr. Chair. Hindi mo narinig yung Rafi Tulfo, baka medyo pabalabag ka, pasigaw. Hindi po sir, ganun po talaga sir yung pag-assist po namin sa mga OFW at sa kanilang mga next of kin po. Okay, ikaw ba ay dating OFW or kamag-anak isang OFW? Hindi po sir, bali po sir, nag-apply po ako sir before sir noon sa di ba sir is na-outsource po itong po natin, yung OWA sa call center po. Then po sir nung kinuha na po ng OWA, nag-apply din po ako dito sa OWA. Anong training ang ibinigay sa iyo? Training that you have to undergo para ikaw ay matanggap diyan bilang call center agent. Bali po sir, training po kami sir kung paano po kami sir makipag-usap at saka po sir pinag-train po kami sir kung ano po sir yung mga programs and services at saka po sir yung mga welfare cases po na mga dapat po namin sir na i-assist po sir Rafi. Aba, dapat gawing supervisor to, magaling sumagot. Sige, what's your name? What's your... Sir po. Rochelle, okay. So, bawal yun. Wag na, okay. Okay na yun, first name lang. In fact, pwede naman yung code lang eh. Okay. Sige, Rochelle, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga sa iyo. Thank you. Sir Rafi Tulfo, Mag-hello ka. Mag-hello ka kay Admin Arnel Ignacio. Nakikinig. Hello po, kumusta po kayo dyan? Nag-ayos ka ba? Hello po sa lahat po. Kasi puro mukhang bruhay ang mga aming... Yan po sa Senate po. Okay, sige. Thank you. Thank Ang you. ganda ho ng mga boses, hindi ho ba? Okay. Hindi ho sila ganun kaganda sa personal. Mr. Chair, No, discrimination yan. Oh. Hindi dapat sa kaganda. That said, kasi yan eh. Alam Ang nyo, kailangan na magaling sumagot tulad niya. Opo. I like her. She's good. alam nyo yung mga nagmaman ng aming OP Center. 24 oras yan. At alam nila, doon ako natutulog, kaya yan ho ay andar ng andar. Ang tratuhan na namin yan, para na kaming magkakapamilya. Kaya ho madalas diyan pa ako kumakain diyan sa office center. Kaya ang biruan namin diyan. Kasi ang point ko, Sen, kailangan ho talaga ang kanilang energy at ang moral masaya para ho makapag-deliver ng lambing ng pag-hello. Alam mo kung bakit palagi tayo natatawag na Kong? Bakit? Siguro kasi baka si Kong Salo pupunta sa Senado, ikaw ang papalit sa pwesto niya. Ikaw ang counterpart dun sa mga pang OFWs. Anyway, let's move on. Isang question, munti ko na makalimutan to. Na sa zona ni PBBM, he did mention about doon sa 10,000 OFWs sa Saudi na mababayaran na or nabayaran na ba? Sabi ni PBBM, mababayaran na. Nabayaran na ho ba? Mababayaran pa lang. Ito, paulit-ulit niya na ito mention. In fact, si Secretary Toots, na-announce niya sa media ito several months ago. And then, nung sa last zona, in-announce pa ni PBBM. So, marami sa ating mga OFWs nagtatanong na, excited, wala pang pera, hindi pa sumasayad sa mga palad namin. Yusek. Malapit na po silang mabayaran, Mr. Senator. Malapit na. Opo. When you say malapit, malapit ng next month, malapit ng next year, Ang kausap o po malapit namin, ng isang dekada pa. ang kausap po namin doon, Mr. Chair, yung pong kanilang ministro mismo. Kaya nga po, kasi pangit naman po palagi tayo mag-announce hanggang sa nakarating na Presidente, si Presidente mismo nag-announce, tapos wala pa palang date kung kailan. Would that at least man lang, next month, anong date next month? September 15, ganon, o October 15 o December 1. Walang ganon dapat meron. May Okay lang po naka-schedule kung na mag-announce si Secretary Toots at sumablay. Huwag ho natin isablay si Presidente. Tama po paano yun. Mismong yung kanilang Crown Prince po ang nangako sa ating mahal na Presidente na babayaran mismo
yung Saudi claims ng Kingdom of Saudi Arabia government. Kailan po ito? Apo. May parating po silang napakataas na minister dito po sa ating bansa ngayong taon. At yung pong minister na yon ay inaasahan po nating makikipagpulong sa ating mahal na presidente at may good news po. Hindi, siya. parang ibig ko sabihin po, Yusek Olalia, I don't know if it's, maybe this is beyond your pay grade, maybe Secretary ng DFA should be asking this question doon sa King, kung sino man yung King doon. King, kailan man na matatanggap ng mga OFWs namin yung pera, magbigay kayo ng date. Yun po sana. Di ba? Hindi yung may pupunta, may kakausap, pinoprocess na, pangit po yun eh. Umaasing ating mga pobreng OFWs, excited na nga sila, pero hanggang antay na lang. Dapat po magbigay kayo ng time frame. Kailan po? Yun po ang aming hinihiling. Yun po yung matagal na rin po naming tinatanong. Well Sa then, aking kailangan po kausap. tanungin nyo na si King. Kasi po kung wala pa palang siguradong date, wag po natin i-announce. Nakakahiya naman po at nakakaawa naman po yung ating mga OFW. Do not announce. Ang una nag-announce yan si Secretary Toots eh. Pumunta pa sa media, pinagkalat na niya. Tapos ngayon, this was several months ago. Pinagkalat niya sa media, kinover ng media, GMA7, ABS-CBN, PTB4, Channel 5, UNTV, SMNI, na-announce pa ata yung lahat. And then walang nangyari. So do not announce kung hindi pa tayo sigurado. Well, Ang system nito, in-announce nyo, tapos binulong nyo pa siguro kay Presidente, and now, pati si Presidente, nag-announce na rin, baka pati yung mga tao maasar kay Presidente. Huwag ganun. So kailan po talaga? well, in fairness po kay Sec Toots, yung pong announcement niya, ang sinabi lang po niya ay babayaran na po ng Saudi government yung pong claims. Wala po siyang in-announce, Mr. Senator. Well, then don't do Don't that not pay. again. Don't do that again. Babayaran na. Dapat, magsabi kayo, babayaran na sa December 1 o December 24 ang mga OFW para meron silang looking forward to that particular date na ikatutuwa naman nila. Sa ngayon, babayaran na. Puro babayaran na hanggang sa pati si Presidente, dinamay nyo pa. Diba? So dapat, kayo na mismo magtanong doon sa kataas-taasan sa Saudi, pwede ho ba kayo magbigay ng araw kung kailan para ma-pressure din sila doon sa Saudi. Diba? That's the way to do it. To pressure them. To make sure na sila ay action dahil doon sa pressure na gagawin natin. Yusek De Vega? Sir, we don't want to appear that we're contradicting the word of our fellow agency. But the DFA will be frank, will be honest, no? Sa ating mga kababayan. Early this year, our embassy reported that it is not realistic to expect the payment to come this year. Oh, It's not realistic. However, that was before Mr. Olalia himself went to Saudi Arabia some months ago to discuss this matter. So, ang agreement is that it's the DMW handling this because Secretary Toots was the one who announced it. So maybe they have other information That you don't have. that what we don't have because they're the ones because So, this an number one, it's not realistic, and maybe they have information that you don't have. So what is that information that you have that they don't have? Yusek Olalia. In May of 2023 po, Mr. Senator, Mr. Chair, our secretary met the Minister of MHRSD. At yung minister po nila ang mismong nag-confirm noong pong promise ng kanilang... Oo nga po, sorry Yusek, oo nga po, nandun na tayo, nag-confirm na si Minister. Ang siste, nung mag-confirm si Minister, in-announce agad ni Secretary Toots, dapat hindi niya ginawa yon. Dahil nung ginawa niya yon, ang dami pong umasa. Di ba? It's like a false hope. Don't give our kababayan false hope. They're hoping na magkakatanggap na sila ng pera after so many months or years of waiting. Yung pala wala, pinaasa lang natin. Don't. Mag-announce kayo kapag sigurado na kayo. Di ba? Ganon din ang gusto niyo mangyari. Huwag yung paasahin kayo ng paasahin ng wala. Ngayon pati si Presidente, binulungan nyo na magbabayad na, yung pala, imposible. Mas maniniwala ngayon ako sa DFA. Balik tayo kay Yusek De Vega. Kasi po, ang understanding, and again, this was early this year. Ako mismo may nakausap akong Saudi Vice Minister at another meeting. Ang understanding namin is that what Saudi is promising is that they will hasten the process
yung company pa rin magbabayad through the legal process, yung bankruptcy proceedings. That's our understanding, that it's not Saudi government money which will pay for the yung non-payment. Pero So again, if it's not Saudi money, why is the Saudi government promising the payment? because it may be lost in translation or something. However, again, this was what we had, March or April. So, sandali lang. So before it's not Saudi government money that's going to be paid doon sa mga OFW, kundi sa mga kumpanya yung legal process. na pinagtatrabahuhan ng mga... Yes, kaya nila hinihingi yung data, yung na sinamit ng DMW, yung So dapat ang kinakausap natin yung mga kumpanya yes, but na magbabayad, hindi po yung taga-gobyerno No, but para hindi na tayo dadaan pa sa red tape. Opo, but the government can pressure, and apparently they promised again sa DMW yun. So So again, puro promises na lang po. yes, So, okay. that's why you will notice we never sa DFA made the At statement. you know what? Another problem that I see here, Yusek Olalia, pasensya ka na, birthday mo lang kahapon, pero this is me, okay? Kahit na magkaibigan tayo, kung may problema, I have to say what I have to say. Sa pagbubukas ng bibig ninyo, tayo, mga taga-gobyerno, hindi pa tayo sigurado. In this case, nangako, sabi niyo yung king na mababayaran na yung ating mga OFWs. You know what that entails? Kaya nga sinabi niya imposible mangyari. Paano yung mga ibang lahi? Siyempre yung mga taga-ibang lahi sasabihin, paano kami? Bakit Pilipino lang babayaran? Then, hindi lang Pilipino pa lang dapat bayaran, kundi milyon na, hindi lang libo, kundi milyon na. Then where are they gonna get that money? So siguro pinangakuhan lang si Secretary Toots out of parang PR lang, pampabango lang ng gobyerno ng Saudi na kami ay friendly sa inyo o magbabayad kami, etc. Na hindi dapat sinabi dahil nung pagsabi niyong ganon, in-announce natin, narinig yan ng mga ibang lahi. Kami rin. Magpupuntaan silang lahat dun sa Saudi government. Ba't Pilipino lang? Kami rin. Sasabihin ngayon ng taga-ibang lahi ng Saudi government, nga hold. Siguro yan isang reason. Kasi kung hinold niyo muna, you hold your horses, hindi niyo muna in-announce, pabulong lang, nabayaran siguro tayo pasikreto. Pinagkalat na agad. Ngayon, lahat ng lahi, na milyon na, hindi pwede kami rin mag-abang. Imbis na hawak na yung pera na para sa atin, hindi mo na i-release. Ibalik mo na doon kasi kumalat na. Next time, tell your boss, huwag basta-basta ibukas ng kanyang bibig kung hindi siya sigurado para sa kapanan ng lahat. Di ba? I'm not mad at, of course, your boss, Secretary Toots. She's a friend, but next time we have to be very careful tulad nito. Sabi na mismo ng DFA, imposible. Now, kawawa naman pala, you gave them false hope. Marami mga OFWs tumawag sa akin nung una natutuwa. Ngayon, sir, ano nangyari? Sabi po mismo ni Presidente sa kanyang SONA, babayaran na kami. Wala pa rin po ba, sir? Pati si Presidente masisira. Pati si Presidente tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling, huwag madami si Presidente. Yun po yung pinu-point out ko. Gusto pa magsalita, Yusek? What I said, sir, it's not realistic. Hindi na sabi impossible, no? Sabi It's the same. It's not realistic. It's not going to be real. Yes, sir. Pati mo lang yun. Sinugarcoat mo lang. Sir, yes.